Okay, Hebrews chapter 13 verse 4. Okay, ang sinasabi po dito, Hebrews 13 verse 4, let marriage be held in honor among all, and let marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Let us pray. Lord, as we study your words in regards to the topic about marriage, I pray, Lord God, that let your words penetrate into our hearts. Pumasok ito sa aming mga puso at dalangin ko po na tulungan niyo po kaming maunawaan ito ng lubos. Though this may not that easy, Lord God, and there are times na tatamaan yung aming mga ego dahil sa salita mo ay masakit at ang salita mo ay parang matalim na espada, Panginoon, na tumatagos maging sa aming mga kaibuturan, Panginoon. I pray, Lord God, that let your words mangusap ka sa amin mightily. Guide us as we understand the beauty of marriage and the responsibilities of each and every one of us, those who are married, those who are going to be married someday, and those who choose not to. I pray na ikaw ang siyang patuloy na makita namin ang mensaheng ito. Kung paano ito magagamit sa aming mga personal na buhay, at paano na namin ito may ibabahagi sa iba upang maging paalaala ng sanctity ng marriage. Thank you, Father God. Sa iyo po lahat ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, I'm so excited to share with you yung message ng marriage because this is what the message na laging nasa heart ko rin, especially kung makikita nyo sa office, they know me as family man. Family man hindi lang dahil sa may pamilya ko, but I value family so much in my life. And I pray that you also should value your family. Especially those who will choose to marry someday. At yung mga meron ng asawa ngayon, huwag nyo nang hanapin mga mag-asawa ulit. Okay? Or huwag nyo nang piliing magkaroon pa ng iba. Okay? If you want to have a family, listen to this message so much. Because God's design of marriage is so special. Actually, in Genesis chapter 1 and 2, if you will open your Bibles to Genesis 1 and 2, marriage is dito unang ipinakita. Though hindi binanggit yung salitang kasal, or hindi nagkaroon ng seremonyas na katulad ng kasal na ginagawa natin, but God instituted marriage first, okay, with Adam and Eve. Okay, so, tinan nyo sa Genesis chapter 1, verse 26 and 28. Tinan nyo mabuti yung binanggit dyan. Ito yung mission ng unang couple. Ito yung ipinapakita dito, yung ano ang dapat gawin ni Eva at ni Adan bilang isang couple. Bilang kasal sa harapan ng Panginoon o bilang mag-asawa, ano yung kanilang responsibilities. Unang-unang responsibility nila. Ang sabi dito, verse 26, then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish and of the sea, and over the birds, and of the heavens, and over the livestock, and all over the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. And God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over fish and the sea, over the birds of the heavens, and over the living things that moves on the earth. So, the first thing that we must see here is ano ang responsibility ng first couple o ng first married couple. So, mamaya,
huhukayin pa natin yan ng mabuti. Pangalawang bagay, yung creation ng first couple, pinakita rin sa Genesis, chapter 2 naman, kung paano sila nilikha. Saan sila nanggaling. Genesis 2 verse 7, yun ninyo yun. Ito nilikha si Adan. 2:7. Then the Lord God formed man of dust from the ground and breathed it into his nostrils, the breath of life, and man became a living creature. Pero, paano naman nilikha si Eve? 18, verse 18. Then the Lord God said, "It is not good for the man that he should be alone. I will make him a helper fit for him." Okay? So, hindi na kontento si God na ibigay lang, gawin lang si Adan, but ang sabi niya, it's not good for him to be alone. So, what he do is he made a helper. Verse 19, "Now, out of the ground the Lord God had formed every beast of the field, every bird of the heavens brought to the man to see what he would call them, and whatever the man called every living creature, that was its name. The man gave name to the livestock, and to the bird, and to the heavens, and every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper fit for him." Walang pwedeng mag-fit kay Adam doon sa lahat ng creations na mayroon na ibinigay sa harapan ni Adan. Okay? So what happened? Verse 22, "And the rib that the Lord God gave, the Lord had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man." So kumuha siya ng isang tadyang ni Adan at ginawa niya itong babae. Mamaya expound ko pa rin kung anong implication nito. Pangatlo, paano sila pinagsama ng Panginoon? Sa chapter 2 pa rin, verse 22, ang sabi dyan, 23. 23, ang sabi, "Then the man said, This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man." Okay? The first time that Adam saw Eve, she felt in love with her. Okay? Kaya kung tatanungin ninyo, sino yung first love at first sight, it was Adam. Hindi si Isaac at si Rebecca. Kasi ang akala natin si Isaac at si Rebecca yung love at first sight. Actually, merong kasing praise doon na nahulog si Rebecca doon sa kanyang kinakaupuan na asno eh. Para siyang wow, na-stumble siya, nalaglag siya dahil sa gandang lalaki ni Isaac. Okay? Pero actually, nung nakita ni Adam si Eve, isipin ninyo how beautiful Eve was. The first woman directly created by God, by His hands. Isipin niyo kung gaano kaganda yon. Napasabi si Adam, ang sabi niya, "This is the bone of my bone and the flesh of my flesh. This one fits for me." Siya yung direct at siya yung perfect partner for me. Okay? Tuloy pa natin. "Therefore the man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife and shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed." Bakit sinabi ito sa Genesis as early as Adam and Eve was created? Wala namang mother and father si Adam and si Eve. Bakit kailangan sabihin yan? Have you noticed that? Bakit kailangan sabihin na kailangan iwanan ng tatay at nanay nila? Eh wala namang nanay at tatay si Eva at si Adan. Diba? What does this imply? Ano ang gusto ipakita nito sa mga mambabasa? Pang-apat na point na gusto ko ibahagi sa inyo sa umagang ito, the pattern that's established here. Pinakita dito, yung sinabing, "They shall become one flesh." What does it mean? They were both naked, yet they were not ashamed. Ano yung gustong ipakita nito sa atin? Okay? So as I start this message, gusto ko na maging malinaw yung kaisipan ng bagong kasal, ng mga gustong magpakasal, yung mga nagpakasal na, okay? Yung mga dating kinasal,
Kung wala man kayong kasama na ngayon, yung mga pinili ring hindi magpakasal, this message, we will all benefit here. Okay? We will all benefit here. Dito natin makikita how beautiful is the institution of marriage. God created the institution of marriage for the benefit of man. This is part of God's love para ipakita sa atin that God cared so much to us. Alam niyo ba yun? Napakasarap isipin that God created the sanctity of marriage and let us thank the Lord for that. We must. Dapat natin pasalamatan ng Panginoon dahil ginawa niya yung sanctity ng marriage. What would you do kung walang marriage? Okay? What would you do kung walang marriage? Na pwede tayo makipag-partner kung kani-kanino. Na kapag nagsawa ka na sa kanya, pwede ka nang humanap ulit ng iba. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo kung walang sanctity yung marriage? Ha? Pwedeng magkaroon ng family. Dadami nga ang family nun. Mas bibilis ang pagdami ng family nun. Oo, di ba? Kasi wala namang walang, kumbaga parang walang bound. Anybody, you can do it with anybody. You can do it with anywhere you want. To anywhere you want. Kung saan nyo gustong gawin. Kung sino gusto nyo makasama. Pagka may natipuan kayo, maganda to type ko to. Pwede ba tayo na? Tapos pag nagsawa ka, iwanan mo na. And that's what's happening right now sa buong mundo. Hindi lang dito sa paligid natin. But sa buong mundo, nangyayari yun. Many violates the sanctity of marriage. And if you would only understand yung kagandahan ng kabanalan ng marriage, you would appreciate God. You would appreciate God's perfect gift. Okay? Anong gagawin ninyo kung pwede humanap kaagad yung mahal nyo sa buhay, pag nagsawa sa inyo, hahanap na lang ng iba. Tapos wala naman siyang kasalanan doon. Kaya lang naman nagkakaroon ng kasalanan kasi binawal ni God eh. Tama ba? Yes or no? Yes. Paano kung okay lang kay God? Ano sa tingin ninyo? Hindi ba mahirap? God is good. Na alam niya that everyone would be hurt if there would be no marriage. If there would be relationship outside marriage, magiging mahirap yun. Kasi anybody na lang pwede. Wala tayong kaibahan sa okay? Tingnan natin yung first point na binigay ko sa inyo kanina. The first point is, ano yung mission, o ano yung dahilan, o ano yung layunin, at ano ang dapat gawin ng first couple, ng first marriage, si Eva at si Adan. Balik tayo na sa Genesis 1:26-28. Ang sabi dito, sa verse 26, let us make man in our image, after our likeness. Ang unang binanggit dyan is, God created men as image of His likeness. Hindi si Adam ang tinutukoy dito lang. Okay? Hindi si Adam ang tinutukoy lang dito. Bakit ko nasabi yon? Dahil pagdating na verse 27, so God created man in His own image, in the image that God created him, male and female. Ibig sabihin, the responsibility of being godly or being in the image of God is not just the responsibility of man. Hindi lang responsibilidad ng mga lalaki, but ng lalaki at babae. Okay? Kaya po, napakagandang intindihin at dapat isipin ng maraming tao, lalo na ng mga gusto magpapakasal at ng kasal na at ng mga nagpaplanong magpakasal pa sa future, is man and woman should obey or be after the image of God. Okay? Dapat nagiging kamukha ni God yung mga mag-asawa. Hindi yung nagmumukha kayo Santo Niño. Baka mamaya magdamit kayo ng Santo Niño. No? Hindi yung ganon. But maging
yung inyong mga behavior will be like just what God wants to. Hindi yung kapag naging mag-asawa kayo, maging asal, hayop, or maging asal, hindi maka-Diyos. Ang purpose ng pagiging mag-asawa, okay, man and woman, ay para mas maging godly kayong dalawa. Okay? Yung mga may asawa na, do you becoming more godly o hindi? June, Margie, we are expecting na mas magiging maka-Diyos kayo ngayon kesa noon. Kung noon you're struggling before, noon nag-struggle kayo, ngayon we are expecting that you will become godly. Magiging maka-Diyos kayong dalawa. Ngayon din sa ating lahat. Ang institution of marriage should help us for us to become more godly. Hindi dapat nagtutulak ito para mas lalo kayo mapalayo sa Diyos. Hindi pa pwedeng ang marriage ang magtulak sa iyo para mas malayo pa. Hindi ito isang kulungan. Ang marriage is not a kulungan. Nakakala ng marami, parang ganito yan eh. Marami, di ba, pag usong-uso ngayon, yung mga hugot lines, o yung mga updated ng mga young people, na pagka nakakita ng dalawang sweet na sweet sa kalsada, sasabihin, maghihiwalay din kayo. Maghihiwalay din yan. Maraming mga ganun yung iniisip that someday maghihiwalay din yan. Hindi dapat. Marriage is not a prison. Hindi ito isang bagay na parang dahil nagpakasal ka, mababound ka na sa rules at magiging pahirap yan sa'yo. Yung tipong parang kapag nagkasama kayo ng barkada mo, sasabihin sa'yo, ikaw kasi nagpakasal ka eh. Kung di ka ba naman nagpakasal, di sana, happy-happy tayo ngayon. Di ba? Hindi dapat naiisip na parang naging mahirap ang buhay dahil nagpakasal. Ang marriage dapat ang tumutulong sa iyo for you to become more godly. To become more in the image of God. Doon sa mga kinasal na, natutulungan pa kayo ng mga partners ninyo, ng inyong mga spouses? To become more in the image of God? Can I hear some amen to those? Parang wala. Wala ba? Wala? Hindi ba? Hindi ba? I hope this is also will become an encouragement doon sa mga gusto mo humarap din sa marriage vow someday. Okay? Yung mga young people natin na nire-ready yung kanilang mga sarili to enter the sanctity of marriage. I hope that this would give you an insight. Doon sa mga hindi pa nakakahanap, hanapin ninyo yung mga tao na maglalapit sa inyo lalo sa Panginoon. Hindi yung maglalayo sa inyo kay God. Okay? So, the mission of the first couple is to be God-like more and more. Number 2 na mission nila, okay, yung sinasabi dito na He created them, male and female, He created them. Kailangang maipakita yung distinction ng pagiging male at ng pagiging female. The roles of being male and roles of being female was given to them, and it should not be interchanged. Kung sino ang tatay, siya yung tatay. Kung sino yung nanay, siya yung nanay. Male and female has different roles. Tama po ba? Hindi dapat ipagpalit ang role ng lalaki sa role ng babae. Kailangan ang lalaki ang tumayo bilang tatay. Kapag hindi ito nagagampanan, you miss the role. You fail the role. Kayo sa inyong dalawa. Sino tatay? Malinaw ba yun? Malinaw sa inyo yun?
Hindi pa pwedeng si Margie ang nagdidesisyon dyan. Dapat mas matino ka magdesisyon. Nandyan si Margie, tutulungan ka. Pero ikaw dapat yung tatayo. Pag ang lalaki, tandaan nyo to ha, pag ang lalaki hindi kaya magdesisyon ng tama, marriage will be a failure. Okay? Pag ang tatay hindi nagpakatatay, mag-fail yun. For sure. Ito yung isang mabigat na role na binigay ng Diyos sa lalaki at sa babae. Hindi discriminating si God sa gender, no? Fair lahat, yung blessing sa lalaki, andun din yung blessings niya sa babae. But God distinctly made genders. Okay? Binigay ni God yung gender para magkaroon ng distinction yung roles. Kaya nga yung homosexuality saka lesbianism is defilement before God kasi sinisira nito yung roles na binigay ni God. Okay? Bukod sa binababoy niya yung sex, okay? Sinisira rin ito yung responsibility na binigay ni God sa gender roles. Okay? Malinaw po ba yun? Ang tatay should be the tatay. Ang nanay should be the nanay. Okay? Sa ating mga Pilipino, mas madali itong intindihin kaysa sa ibang mga cultures. Kasi lumaki tayo sa kultura na ang tatay talaga yung haligi ng tahanan. Pag sinabi ng tatay yun. It's so sad na lang nowadays dahil nasisira na ito. Okay? We are now living in a world that hindi na lang tatay ang siya nagtatrabaho ngayon. Noon kasi madali yan eh. Siguro 50 years ago, madali yon dahil ang tatay talaga ang siya nagpo-work for the family. Tapos si nanay is just a housewife, building up the family. Ganon dati. Okay? Pero, nowadays, hindi na ganon. Nowadays, mas marami ng babae ngayon na may trabaho kaysa sa lalaki. Totoo ba yun? Yes. Sa DOLE, sa statistics ng DOLE, Department of Labor and Employment, mas maraming babaeng employed kaysa sa men. Okay? Hindi lang dahil sa kukonti ang lalaki, pero marami talagang lalaki ang tamad. Pansinin ninyo, sino mas maraming tambay? Lalaki o babae? Lalaki. Okay. Mas tambay ang lalaki kaysa sa babae. Mas responsible ngayon na magtaguyod ng tahanan ang babae kaysa sa lalaki. This is a defilement of God's design for marriage. Hindi ko sinabi huwag magtrabaho ang mga babae. Hindi kakayanin ngayon lalo na dito sa Metro Manila. Okay? Pero hindi dapat nagkakapalit ng role. Na pinababayaan na lang ng lalaki na ang babae ang siya magtaguyod ng tahanan tapos yung lalaki ang walang ginagawa. Mag-a-abroad yung babae tapos yung lalaki ang nag-aantay ng sustento. Sarap yung tug yun, no? Kung kayo yung biyenan, kung kayo yung tatay ng babae, ang sarap iumpog yung manugang nyo pag ganun. Di ba? Ang sarap tigas ng ulo mo. Di ba? So, the roles should be clear. Tama ba yun? Sa mga may asawa na, dapat ninyong maalala that the roles should be clear. Hello? Sino ang ulo? Lalaki. Ang babae ay leeg. Hindi. Ang babae, helper kayo. Kayo yung kaagapay ng mga lalaki. Okay po? Dapat maging malinaw. Pangatlo na dapat ninyong makita dito, yung kanilang isa pang role is to be fruitful and multiply. Okay? To be fruitful and to multiply. To be fruitful and to multiply, hindi ibig sabihin na magkaroon kayo ng anak. Kasi kung wala kayong capacity, it's okay. Kung yun ang will ni God, wala kayong capacity to have children, it's okay. But to be fruitful and to multiply means you should do your sexual relationship with one another. Hindi nyo pwedeng i-deprive yung isa't isa. Kaya nga malungkot kapag mayroong mag-asawa na nagkakaroon ng infidelity
nangangaliwa, nangangalunya, nakikiapi. Dahil hindi na ginagampanan sa isa't isa yung kanilang sexual responsibility. That's a bad marriage. They should go back again to the vow that they made before the Lord. Okay? So, pangatlong bagay is to do their responsibility with one another. The third mission ng isang kasal is to have their sexual duties to his partner. Okay? Ito yung isang bagay na nai-enjoy ng mag-asawa na hindi pa pwedeng ma-enjoy ng mga ayaw mag-asawa. Actually, yung mga ayaw mag-asawa at pinili na hindi mag-asawa, they have the gift na kayang kontrolin yung kanilang sarili sa bagay na yon. You should thank God for that. Okay? Salamat kayo sa Panginoon dahil kaya niyo yun. Pero sa mga hindi kaya, mag-asawa kayo kaysa magkasala kayo. That's what Paul has said sa kanyang letter din. Pero kapag kayo ay nag-bound sa pagiging mag-asawa, hindi nyo pwedeng i-deprive yung inyong asawa sa bagay na yun. In short, you should enjoy one another. Ito rin yung kasalanang ginagawa ng mga hindi kasal. Kasi they are trying to enjoy what is not due for them. Bakit kasalanan, pastor, ang premarital sex? It is because it is the gift of God for those who are married alone. And not for the unmarried. And not for those who are married with another person. Naintindihan niyo po ako? Hindi ito dapat ini-enjoy ninyo sa hindi ninyo asawa. Ito yung gift na dapat ini-enjoy sa isa't isa. And it is a mission for you to multiply. Ito yung bagay ng multiplication na hindi masakit sa ulo. Kasi yung multiplication sa math, masakit sa ulo yon. Pero yung multiplication na tinutukoy dito, masaya to. At enjoy ito ng mga mag-asawa. And you should do. You should enjoy it. Okay? Pang-apat na dapat ninyong makita dito sa mission nila is yung sinabing, fill the earth and subdue it. Ibig sabihin, everything that God has given you, you should handle it with care. Kung ano yung pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon as your livelihood, dapat ninyo itong linangin. Pag-ibayuhin, pagbutihin, pagandahin, patibayin, at pagyamanin. Ano man, saan man kayo inilagay ng Panginoon na hanap buhay or craftsman or anumang bagay na ipinagkaloob ni God sa inyo, dapat niyo yung pagbutihan. Sa inyong dalawa, kung saan man kayo nilagay ng Panginoon na ikabubuhay ninyo bilang mag-asawa, kailangan ninyong pagbutihin yun para sa inyong dalawa at kung sakasakali sa mga magiging anak ninyo. Hindi ba pwedeng sabihin na tapos na ang drama. Hindi ba pwedeng sabihin, June, mag-asawa na tayo, so ikaw magtrabaho. Hindi mo na pwedeng sabihin. Kailangan ninyong paunlarin yung isa't isa. At kung ano man yung interest ninyong dalawa, kailangan masuportahan yung dalawa yun. Okay? Ano man yung interest ninyong dalawa, kailangan nyo masuportahan yun. Hindi ko alam kung ano interest nyo eh. Ano ba, saan ba kayo mahilig pareho? Pero kung ano man yung interest niyo, hindi nyo pwedeng i-deprive yun sa isa't isa. Dahil sa, kasal na tayo, bahala ka sa buhay mo. Hindi pwede yun. Dapat, masaya ka kung saan masaya si Junjun. Ikaw naman, Jun, masaya ka kung saan masaya si Margie. Okay? Kung channel 2 ka, Junjun, at channel 7 si Margie, kailangan yung magkasundo. Hindi ba pwedeng hindi ba pwedeng, kapamilya ako. Hindi, kapuso ako. Hindi ba pwedeng, kailangan ninyong magkasundo. Okay? Kung saan kayo manonood o kung ano papanoorin nyo,
Actually, mababaw na yung sample ko, pero kailangan yung suportahan yung interest ng isa't isa. Nakuha niyo? Sa atin din lahat. Hindi niyo ba napapansin yun ang pinag-aawayan ng mga mag-asawa? Dahil ayaw suportahan ng isa yung gusto ng isa. Tama ba? Ang gusto ko, Colgate. Ang gusto ng isa, close up. Di ba? Sabi mag-asawa, hindi ko gusto yung sabon niya. Gusto niya dab. Ako, ayoko nun. Ang dulas-dulas nun. So, paano kami magkasundo? Dalawa kami ng sabon. At least, okay kami doon. Magkasundo kami. Eh, hindi ko gusto yun. Hindi niya rin gusto yung sabon ko. Hindi, makiwalay kami ng sabon. Kaya pagpunta niyo sa bahay, makikita niyo, iba-iba kami ng sabon. Hindi kami magkaaway. Supportahan kami. Okay? Nakukuha niyo po yung gusto ko sabihin? We have the responsibility to support and to make the other person grow. Kung saan siya mag-grow, supportahan natin. Hello? John, halimbawa gusto mag-aral ni Margie. Mag-aral siya. Sure ka? Okay. So, ito yung dapat na maintindihan natin. Okay? So, that's the first point. Kailangan na maipakita o kailangan na magawa yung mission. So, that's the mission of the first couple. Balikan natin. Ano yun? Ano yung una? Ha? They were created in God's image. So, para mas lalong maging kamukha ng Diyos. Pangalawa, kailangan yung roles magampanan sa isa't isa. Pangatlo, maging fruitful. Especially, kailangan ma-enjoy yung sexual intimacy ng isa't isa. Pang-apat, kailangan maging good steward sa kung ano mang pinagkaloob ni God sa inyong mag-asawa. So, kailangan nyo ma-develop o malinang yung mga pinagkaloob ni God sa inyo. Okay? The creation of, yung pangalawang point natin is yung creation ng first couple. Paano ba at ano ba yung ginawa sa kanila? Dapat ninyo makita, okay, that they have their identities. Okay? Sinabi ni God, they were created man and woman. Sa Genesis 2 verse 18, binasa natin kanina, it's not good for the man to be alone. Jun, sumaya ka ba nung kinasal kayo? Parang hindi naman. Okay, actually masaya. Masaya. Masaya ang, lalo na pagka kinasal kayo, ang saya-saya nun. Okay, ang saya-saya nun. Hindi ko alam kung sa iba. Joe, ikaw, nung kinasal kayo ni Apple, anong naramdaman mo? Sobrang saya, di ba? Actually, lalo na pag matagal kayo nag-antay. Di ba? Lalo na pag matagal kayo nag-antay. Kami nun, almost a year kami nag-ipon eh. Tama ba? Almost a year tayo nag-ipon. Almost a year. Wala kaming talagang yung nag-set kami ba yung aming mga sahod, talagang may kinakat na kaming budget doon, o set na natin doon for the wedding, ganyan. Tapos nag-set na rin kami para paano gagawin namin, saan kami titira. Nag-avail na kami ng ibang mga gamit sa bahay at that time para pagdating ng magsasama namin, hindi na kami mahihirapan. So sinet na yun lahat ng bagay na yun. So pagdating ng wedding day, para kang, hindi ka lang parang nabulutan ng tinig, but para kang ang saya-saya mo dahil, wow, this is the day. Alam niyo kung bakit? Because the loneliness will be over. The loneliness to being alone and being single will be over. At yun yung nawala at sinolusyonan ni God kay Adam nung nakita niya na it's not good for the man to be alone. Nung after the Pope visits Manila, okay, I received a memo from the office that they are asking me to undergo a training
going somewhere for a long time. Mahabang panahon. Ang sabi ko kagad sa wife ko, hindi ko kaya. Kasi simula nung nagkasama tayo, hindi ko na kaya mag-isa. Pero sa lahat ng mga mag-asawa, ewan ko sa inyo kung kakayanin nyo pa na mag-solo. Kaya nyo pa ba mag-solo simula nung naging asawa nyo? Di ba? Siguro for a time. For a time. Di ba? For a time. Kaya nga nung, sorry po Brother Leo pero nung nakita ko si Brother Leo when Mommy Babes left, yung pain, pinuntahan ko siya sa kwarto, niyakap ko si Brother Leo. Sabi ko, Brother Leo, I'm so sad for you. Kasi alam ko yung lungkot, yung pain ng mawala yung kasama mo for a long, long, long time. Kami ni Beg, ilang taon lang kami. How much more sila? Kung ilang pong taon kayo magkasama. Yung loneliness ng being alone, hindi ka pwedeng solusyonan ng ibang bagay yun. But that your partner, sa mga married people yung sinasabi ko sa mga married people, your partner can only be the one who can fulfill that emptiness. Hello? Hello? Totoo yun. At yan yung beauty ng marriage na gusto kong ipakita sa inyo. Nung nilikha ni God si Eva. Okay? Ang after na sinabi ni Adam, ano sabi niya nung nilikha na si Eve? Take note of the word sa verse 23 ng chapter 2. This at last. Hindi niya na sinawing bone of my bone and flesh of my flesh eh. Sabi niya, this at last! Sa wakas! Kasi sa haba ng panahon, isipin ninyo, yung Genesis 1, nung nilikha ng Panginoon, yung sanlibutan, gaano katagal kaya na walang kasama si Adam? Noong unang likha ng Panginoon si Adan, hindi pa niya nararamdaman yung lungkot, sigurado ako. Sigurado ako na lungkot si Adan pagkatapos niyang pangalanan na lahat. Tapos naikot niya na lahat ng dapat niya ikutin, tapos nakita niya walang para sa kanya. Nakita niya yung bawat isda may kasama. Yung bawat elepante may kasama, yung aso, yung pusa may kasama, yung ibang mga hayop may kasama sila. Pagdating sa kanya na siya yung nagpangalan ng lahat ng yan, siya wala siyang kasama. Ang ironic nun. 'Di ba? Ang ironic nun. Ako na nag-alaga at nagpangalan sa inyong lahat, ako ngayon tong malungkot. 'Di ba? Nung nakita yun ni God, actually it's part of His plan. Plan talaga ni God na mayroon siyang makasama. Pero not yet. Hindi pa eh. Hindi pa yun dumarating hanggat hindi niya kailangang ibigay. Alam niyo ba yun? Na darating yung partner niyo at the right place at the right time. Kaya yung mga single na nananalangin pa rin, dahil hindi niyo pa nakikita, huwag kayo malungkot. Kasi darating yan at the right place at the right time. Alam niyo ba yan? Ang dami ko na narinig ng mga ganong testimonies. Si Bert, kailangan pa mag-abroad para magkakilala sila ni Alvin. Okay? Kami ni Sister Beck, galing kami pareho sa long-term relationship. Hindi pala yon, kami pala. Yung ibang mga story naman, magkababata sila, hindi nila napapansin yung kababata nila. Yung pala yon. Oo. Yung iba naman, nagkaroon muna ng isang pangit na nakaraan, bago nagkaroon ng isang maganda. Pero God's timing is God's timing. Hindi niyo dapat pilitin yun. At yun ang nangyari when Adam met Eve. Pagkatapos likain ni God si Eve, ang sabi niya, at last! At last! The
bone of my bones and flesh of my flesh. Sino nagpangalan kay Eve? Si Adam o si God? Sino nagsabing si Adam? Sino nagsabing si God? Ha? So, sino nagsabi? Si Adam. Actually, it's even Adam who called the woman, woman. Kasi yung sinabi niya, the flesh of my flesh, galing ka sa akin. Siya yung nagbigay ng pangalan kay Eve. Siya yung nagbigay ng dangal, ng pangalan. Siya yung nagbigay siya yung kumbaga, siya yung nag-raise up ng babae ka, para ka sa akin. Siya yung nagsabi nun, para sa sarili niya. Kaya niyo bang sabihin yan sa mga partners niyo? O yung mga lalaki dito, Jo, kaya mo ba sabihin kay Apple, Apple, para ka sa akin talaga? Kaya niyo pa ba sabihin yun? Kaya pa ba? Kaya pa. Kaya pa. Alam niyo yung kantang awit kay Claire? Alam niyo yun? Sino dito nakaabot nung 80s saka 90s? Yung awit para kay Claire. Natatandaan niyo yun? Araw ko'y papanglaw, pag di ka natatanaw. Butch Charbet. Butch Charbet. Yung composer nun, hindi si Butch Charbet. Ano mo tayong pangalan? He was a pastor in Pampanga. When I was still a young people, nagpunta kami doon sa church niya, tapos pinakilala kami ng isang Bethel student sa kanya. So, pinakilala niya kami. So, asawa niya si Claire. Tapos, sabi namin, kasi yung banda namin nung I was in high school, lagi kami nare-request every February kapag merong mga gawain sa Assemblies of God, yung band namin, lagi kami nare-request to play songs. At isa sa mga lagi namin piniplay na kanta, yung Awit para kay Claire. Kasi sikat na sikat yun sa mga Christian young people at that time. Tapos nung na-meet namin, yung composer nun, tuwa kami, sabi namin, Pastor, pwede yung pakilala sa misis nyo. Si Claire, sige, pakilala ka kayo. Pinakilala kami. Nung pinakilala kami doon kay Mrs. Claire, ang laki niya. Ang laki-laki niya. Tapos di kumain kami ng lunch, makukulit kami. Si Sister Beck, kilala kami na makukulit talaga kami mga magbabarkada. Biniro namin yung composer. Pastor, nung kinumpose mo ba yan? Ganyan na po size ni Sister Claire. Sabi ko, hindi. Slim na slim nun, sexy nun si Claire, ganyan. Tapos sabi ni isang yung people, yung drummer namin, Pastor, kaya niyo pa bang kantahin yung awit kay Claire? Sabi niya, pwede ba kayo na lang yung kumanta? So, tawanan kami gano'n. So, yung kasing, Christian song siya, yung kanta kasing yun, ang sabi doon, kahit pa magtatagal, ako'y maghihintay, kahit ulitin pang uli, panahon na nakaraan. Di ako mapapagal, di ako malulumbay. Aking tutunghayan, bawat oras man, alam ng may kapal. Yun yung lyrics ng kanta yun. Bakit kinanta pa kay Apple yan? Hindi mo kinanta kay Apple? Ganda ng lyrics doon, ha? Hindi mo kinanta kay Apple, sayang. Kung alam nyo lang yun, ang ganda-ganda ng kantang yun. Napaka-promising. Kinanta ko yan nung college sa UE. Tuwan-tuwa yung mga professor ko, saka yung mga classmates ko nung kinanta namin yung sa isang gathering sa UE. So promising. Okay, what I'm trying to say here is, yung marriage, ang lalaki, okay, si Adam, nung nakita niya si Eve, sabi niya, wow, you're for me. Para ka sa akin. Kaya ako tinatanong, lalo na yung mga lalaki, kaya niyo ba sabihin yan sa mga asawa ninyo na hindi nagkamali si God? Okay? Dapat maintindihan niyo na hindi nagkamali si God sa binigay sa inyo. Hindi tipong, alam niyo yung katulad ng mga nangyayari na pag nagtagal, maghihiwalay kasi parang nagkamali si Lord. Di ba? Parang nagkamali si God na binigay. Parang nagkamali ako ng desisyon, bakit ikaw pinakasalan ko? Tandaan ninyo ang God's will. God's will. Yan na yun. Hindi kayo makakasal kung hindi will ni God. So kung sino yung binigay sa inyo, will yan ni God. At part niyan, minsan, mga pagkakamali ninyo. Huwag yung sisihin si God ron.
Huwag niyo sisihin si God. Okay? Minsan error natin yan. Pinili mo yan. So kung ano yung nangyayari, kasalanan mo yan. Kung nakapangasawa ka ng batugan, nakapangasawa kayo ng lasinggo, nakapangasawa kayo ng addict, part of that is the consequence of what you've done before. Maaaring pinipigil kayo dati, hindi kayo nagpipigil. Maaaring nagpadala kayo sa bugso ng damdamin. Pero, andyan na yan eh. Hindi pa pwedeng mag-asawa kayo ng iba dahil sa alam nyo nagkamali kayo before. Kung ano yan meron kayo ngayon, pananagutan nyo yan. June, Margie, kasubuan na yan. wala na soli-soli. Hindi na pwedeng mag-soli, di ba? Hindi na pwedeng soli. Yun ang, yung kasabihan niya ng mga matatanda dati, di ba? Parang, ano daw, pag-asawa, parang? Hindi kaning mainit. Hindi parang kaning mainit na? Magluluwang pag napasok. So, pag pinasok niya yan. When Adam meet Eve, sabi niya, flesh of my flesh, bone of my bone. At last, you are the one who fits for me. Okay? So, yan yung paglikha sa kanilang dalawa. They are man and woman. They have the responsibilities. And they have the... ano yung responsibility ng man sa woman is kailangan niyang mahalin yung woman. Sino dapat ang nagsisimula ng pagmamahal? Sino? Yung lalaki. Hindi pa pwedeng iiyak si Margie dahil sasabihin niya, hindi na ako mahal ni John. Okay. Mga lalaki, tandaan niyo yan. Hindi pa pwedeng darating yung point sasabihin ng mga asawa natin, hindi na ako mahal ng asawa. Kasalanan niyo sa harapan ng Panginoon. Kaya bago niyo pakasalan, yung mga hindi pa nagpaasawa, bago niyo pakasalan, pakaisipin niyo muna, handa ba kayo na araw-araw pagising niyo, yan yung makikita niyo? Di ba? Kaya niyo ba na yan yung maaamoy niyo tuwing pagtulog niyo? Ready ba kayo dun? Tandaan niyo, pag mag-asawa na kayo, hindi na katulad ng binatang dalaga na tuwing makikita kayo bago ligo. May mga times yan na hindi maliligo yan. Handa ba kayo dun? Ready ba kayo dun? Isipin niyo na yung worst. Isipin niyo na yung worst. Kasi pagka mag-asawa na kayo, wala nang sulian eh. So isipin niyo na yung worst. Handa niyo ba siyang makita? Handa niyo ba siyang maamoy? Handa niyo ba siyang makasama kahit na anong circumstances? Kaya niyo ba siyang alagaan pag may sakit siya? Okay, the third point, yung wedding o yung unang wedding na nangyari. Bakit ba sila kinasal? Tingnan niyo yung sinabi dito. The first wedding, what happened? Verse 24, therefore the man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Dalawang bagay po yung dapat natin makita dito. Una, yung relational companionship. Pangalawa, yung vocational companionship. Relational, ibig sabihin, hindi na malulungkot yung isa't isa. Ang isang napaka-importante at napakagandang reason ng marriage is hindi ka na malulungkot dahil may kasama ka. Through thick and thin. Ano yung sinasabi kapag kinakasal? For better or for worse? For richer or for poorer? In sickness and in health? Till death do us part. Grabe yung pangako na yun. Naiintindihan niyo ba yun? Naiintindihan niyo yun? Sexy man siya o hindi? Malakas man o hindi? May sakit man yan, bedridden man yan o hindi? Hindi niyo yan pwedeng iwanan. Kahit na maghirap kayo, matanggal yan sa trabaho, hindi mo yan pwedeng iwanan.
The loneliness is being filled because of the marriage. The promise that you have before one another, before the two of you, is a promise not just before the two of you, but before God. June, Margie, nung nangako kayo, hindi lang kayo nangako dun sa nagkasal sa inyo. Yung marriage contract, hindi lang yun basta-basta marriage contract. Nangako kayo, hindi lang sa harap ng witnesses, but sa harapan ni God. Na hindi nyo pwedeng iwanan yung isa't isa. Okay? Doon sa mga kinasal na, hindi nyo pwedeng iwanan yung partner nyo dahil nagsasawa na kayo. Kahit anong tigas ng ulo niyan. Hindi kayo pwedeng maghanap ng iba. Siguro kung sinasaktan kayo, pwede kayong maghiwalay. Okay? Sa batas natin, legal yun. Pwede kayong magkaroon ng legal separation. Pero hindi kayo pwedeng maghanap ng iba. Hindi nyo siya pwedeng palitan hanggat buhay yan. Panalangin nyo na lang mamatay. Joke lang. Hanggat buhay yan, hindi nyo pwedeng palitan. May linaw po ba yun? Kaya kapag failure yung marriage nyo, consequence yan ng kalokohan nyo before. Okay, huwag nyo sisisihin kung sino man, pero failure nyo yan. Okay, kaya kailangan nyo magtiis hanggang kamatayan. Okay? So, kung sino na lang mauna sa inyo. Ang sabi ko sa inyo kanina, dalawa, no? So, una is yung relational companionship, hindi ka na malulungkot. Pangalawa, yung vocational companionship, yung sinasabi na you shall be one body, one flesh. Kahit pa mahirap, magkasama kayo. Hindi pa pwedeng kayo nagme-merienda, yung asawa nyo hindi. Di ba? Bili ka merienda, tapos tatago mo. Diba? May ganun ba? May ganun ba? Si Alvin, ganun Alvin? Tatago mo yung merienda mo kay Pearl. Diba? Bili ka merienda, siya hindi mo papakita. Ayaw lang tumaba. Ayaw mo tumaba si Pearl. So, ganun. Diba? Kailangan kayong maging isa. Ang marriage is being one. Okay? Ito pa yung mahirap. Ang sabi dito, you will leave your father and your mother. Ang ibig sabihin dito, your loyalty will not be with your parents anymore, but with your spouses. Hindi ko alam bakit laging madalas magka-kontra ang magbiyenan. Feeling kasi laging parang inaagawan yung dating. Napakapalad ng isang manugang kapag nakakuha siya ng biyenan na all-out support sa kanya, ang swerte-swerte nun. Okay? Ang swerte-swerte pag nakakita kayo ng ganong klaseng biyenan na all-out support sa inyo, napakaswerte nyo. Okay? Pero, paalaala po sa mga kinasal na noon at ikakasal pa, your loyalty should be with your spouses. Pero siyempre may exception yan. Kahapon nakapanood kami ng isang sitwasyon sa ipaglaban mo. Yung biyenan niya mismo nagsasabi sa kanya na, iwanan mo na yung anak ko. Kasi batugan talaga yung anak niya. Okay. Tapos pinatay pa yung mga apo. So, yung anak ng babae. So, pinatay pa nung lalaki. Kaya talagang inuutosan talaga nung biyenan na iwanan na yung anak niya. May exception to the rule. Pero isang bagay is dapat maging malinaw sa mag-asawa that their loyalty should be with their spouses and not with their parents anymore. Okay? This is the sad truth, mga parents, na darating yung panahon na yung ating mga anak ay iiwan po tayo. Okay? Darating yung point na yon, iiwan tayo ng ating mga anak. You should be ready for that. Pero dapat maging malinaw sa inyo na kayo man noon ay dapat ganun din.
should be loyal with your spouses. June, pag nagkagalit si Mama, saka si Margie, hindi pa pwedeng blood is thicker than water. Hindi pa pwedeng blood is thicker than water. Hindi ho totoo yun. Wala sa Bible yun. Huwag kayo maniniwala na nasa Bible yung blood is thicker than water, ha? Mamaya merong mag-quote. Sabi sa Bible, di ba, blood is thicker than water. Hindi totoo yun. Principles ni God yung importante. Okay po? Pang-apat na point at panghuli, the pattern na ipinakita ng Scripture. The man and his wife were both naked and were not ashamed. Ang pinapakita ng Scriptures is the openness of the husband and wife. Na hindi dapat nagkakaroon ng pagtatago ang lalaki at babae sa isa't isa. Hindi pa pwedeng merong lihim si lalaki at merong lihim si babae. Your past and your future should be transparent with one another. Meron pa ba kayong sikreto sa isa't isa? Sigurado? Baka mamaya magugulat kami, balang araw meron kayong hindi sinasabi sa isa't isa. Ha? Hindi ka bakla, Jun? Hindi. Nagulat siya. Baka mamaya may lihim ka, ha? May lihim kang papa. Siguraduhin nyo, ha? Hindi, actually, ito yung isang bagay na pinapakita ng Scriptures. Walang pwedeng ilihim yung lalaki at yung babae sa isa't isa. Okay po? Dito ako gusto kong magtapos. Hindi dapat naglilihim yung isa't isa. Kahit ano pa yan. Kung may struggles kayo, aminin mo yun. Ako, with Sister Beck, inaamin ko yun. There are times that I'm in struggle. Okay? Halimbawa, meron akong time, nag-text pa ako sa kanya. Sabi ko, babes, meron ako isang kliyente. Talagang parang gusto ipakita yung kaluluwa niya sa akin. Isipin mo sa harapan ko, talagang plunging neckline na, yumuyok pa. Parang gusto ipakita lahat. Meron ganun eh. Talagang tumawag ako sa kanya nung time na yun. Because kung sasarilinin ko yun at paglalaroan ko yun sa utak ko, what will happen to me? Diba? Usually, meron akong access sa mga clients ko dahil kliyente ko yun eh. Pwede kong tawagan yun, lalo na kung ano pa. Tapos meron akong time na talagang merong indecent proposal. Talaga sinabi ko sa kanya. I called her up, merong mga gantong ganyan sa akin. Kinikilabutan ako pero sa totoo lang, it is a struggle for me. Lalaki ako eh. Diba? So you should be open with one another. You should be open for that. Hindi ko alam kung anong struggles. Hindi ko alam kung anong struggle pwede niyong harapin dalawa. Okay? Pero isang bagay na dapat ninyong gawin is you should be open. Naked truth sa isa't isa. Wala kayong itatago. Diba? Wala kayong itatago sa isa't isa. I hope na sa lahat sa atin ngayong umaga, this could help us. Okay? After the prayer, hihingin natin yung vow ni Margie saka ni June. Magpe-pray muna tayo para sa atin. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. Then, we will ask them for their vows. Tapos, we will pray for them. Okay po ba yun? Tayo po tayong lahat. Let's pray. Tayo tayong lahat. Let's pray. Lord, salamat po sa marriage. Salamat sa kabutihan mo. At dinisenyo mo, Panginoon, ang pagkakasal o ang pag-aasawa na ayon din sa kalooban mo. Ito, Panginoon, ang siyang pumupuno sa kalungkutan ng mga tao na itinalaga mo na magkaroon ng mapapangasawa. Ito rin ay ginawa mo upang magkaroon ng loyalty sa isa't isa, upang hindi magkaroon ng kasakitan, Panginoon, sa damdamin. Salamat, Panginoon, sa disenyo mo, sa marriage. Ito po ay nagpapatibay, naglilinang, nagpapayaman, at nagpapabuti ng aming mga sa aming mga pagkatao. Thank you, Lord God. Salamat po sa kabutihan mo, sa iyong mga salita, sa mga bagay na itinuro mo, Panginoon, doon sa unang kasal sa Genesis. Kay Eva at Yana. Ang kanilang example, Panginoon, paano mo pinakita, Lord God, paano sila dapat sumunod, paano sila dapat
mabuhay bilang kasama sa Kanya. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo muna po ang lahat.